Okay, so what's up sa inyo mga ka-Jose? Nagpapatuloy na naman ang ating Ka-Jose Motovlog videos for this episode. Samahan nyo ako mag-joyride car. And at the same time, sasagutin ko ang ilan sa inyong mga comment. So right now, nakakuha tayo ng booking. Nag-start ako ng 8 AM from Marikina to Marilao, Bulacan. So nandito tayo sa tapat ng SM Marilao. Tapat tayo ng SM Marilao para magabang ng ating pangalawang booking. Ang oras ngayon is 10:27. So medyo malaki-laki naman yung booking na nakuha natin, no? From Marikina to Marilao. So kahit pa paano medyo hindi naman siguro tayo naghahabol. Kaya lang kasi anong oras na rin tayong pinasukan ng booking. So 8 AM. Actually nag-online ako mga 6:30 or 7 AM. So ganun katagal bago ako pinasukan ng booking. Pero nung pinasukan naman ako medyo okay naman. So yan, mag-aantay ulit tayo. Dito nga pala sa Joyride Car, guys, mainip talo. Yan ang labanan sa Joyride Car. Mainip talo. So, hindi tayo dapat magpatalo. Gusto tayo sa alam natin papasukan tayo ng booking. And mag-antay lang tayo. Patience is a virtue. So, yung mga iba sa inyo na hindi pa nagtatry na mag-Joyride Car, ano ba yung pagkakaiba ni Grab kay Joyride Car? So, pag-usapan natin yan dahil parang may nagtatanong rin sa akin yan kung ano mas maganda, Joyride Car and Grab car. So sa paramihan ng passenger, Grab talaga. Hindi natin maikakailayan kahit sino ang tanungin. Mas marami talagang passenger si Grab kasi sila yung nauna kay after Uber kasi Grab, di ba? So yun, nawala na si Uber, si Grab na lang talaga ang nanatili. And may mga ibang TNC like Auto, ano ba? Basta may mga iba pa na hindi naman nagkaroon ng malaking impact, I should say. So yun, so paramihan ng pasahero si Grab talaga. Malakihan ng range. When we say range, yung sakop, yung kayang servicean is dyan naman lamang si Joyride. Kasi minsan kami nakakakuha kami ng booking hanggang Batangas, hanggang Pampanga. Yan. So kung gusto mo yung mga ganong trip lang, long ride, walang problema yan. Talagang lamang si Joyride dyan. Pagdating naman sa application feature ng application, I would say lumalamang pa din si Grab. Si Grab kasi is may Face ID. Yung bago ka mag-online, magfe-Face ID ka muna para siguradong ikaw yung nagda-drive, hindi someone else, or hindi ka mag-anak mo, hindi kuya mo, hindi tito mo. Okay? Sa Joyride wala pa silang ganon. Pero malay natin soon may update nila yung app nila. Okay, sunod na question. Okay, kay Grab, ang pagkakaalam ko meron siyang pag rush hour or pag peak hours, meron ho siyang surcharge or mas mataas ang rate niya kapag ganong oras. Kumpara kay Joyride, fixed rate talaga siya. So bigyan ko ng tip yung mga pasahero, kapag rush hour, mag Joyride car kayo. And then kapag hindi naman rush hour, Grab. Okay. Ayan wala akong sinisiraan, wala akong promote. Patas lang tayo dito. Kung ano yung sinasabi ko, totoo yun. Okay, next. Sa application ni Grab, meron siyang sariling navigator or mapa. So it's up to you if you want to use that. And if you want to use Google Map or Waze. Samantalang kay Joyride Car, once na pinindot mo yung destination na gusto mong puntahan, let's say yung pick up point, papipiliin ka kung anong gagamitin mo, Waze and Google Map. So ako, lagi kong gamit is Waze. Pero kapag probinsya, malalayo na, Google Map na. Okay? Advantage naman ni Joyride Car
kay GrabCar is when it comes sa pag-accept ng booking. So kay Joyride Car kasi is pwede kang mamili, pwede mong i-assess muna, meron kang 40 seconds, i-assess mo muna yung pick up kung malayo ba. Kasi minsan kay Joyride Car, nakalagay dun sa app niya is parang 2 kilometers lang ang pick up, pero kapag ninavigate mo na siya sa Waze mo or sa Joyride, sa Google Map mo or sa Waze, minsan nagiging times 2 siya ganyan. Ang explanation doon ni Joyride is yung nakalagay doon sa app na booking information, pag sinabi niyang 2 kilometer, ayun yung radius. So from that, kung nasan ka from that point hanggang doon sa bahay or kung saan man yung pick up point, 2 kilometers radius yon kapag yun yung lumabas sa app. So doon siya nagbabase sa radius. So kaya minsan, halimbawa nasa Taguig tayo, Wells Fargo, may pumasok na booking, ang nakalagay doon is 1.5 kilometer lang, pero nung navigate mo nasa 4 kilometers, 5 kilometers, yung pala papaikutin ka ng C5. Ang Wells Fargo nasa likod niya lang yung C5. So from that point, siguro yung radius niya, pag gumawa ka ng straight line, ganun lang kalayo, 'di ba? Pero kapag gumamit ka na ng sasakyan at kailangan mong dumaan sa tamang daanan, kaya siya, 'di ba? Kaya siya malayo. Okay? So kay Grab kasi, marireceive mo lang na booking is talagang priority sa'yo is yung malapit sa'yo. So halimbawa, 1 kilometer away ako dun sa nagbook, tapos may sumunod sa akin na let's say 1.2 kilometer, sa akin papasok yun kung sino yung pinakamalapit. Okay guys, so mabalik tayo sa ating pinag-uusapan, itong comparison natin kay Joyride Car kumpara kay GrabCar, no? Okay, in terms naman sa incentives, meron si GrabCar. So let's say sa umaga may certain target ka, let's say 5 rides. Meron din sa hapon, ganyan. Kapag na-hit mo yun, may corresponding incentive like 500, 1,000, something like that. Samantalang kay Joyride Car, meron siyang incentive is yung sa buong week. So let's say meron naman incentive pala meron incentive kay Joyride Car. So let's say for a week, let's say from June 1 to June 7, ganyan, kailangan mo maka 72 rides, ganyan. Kapag nagawa mo yon, so kapag nagawa mo yung 72 rides in 1 week, qualified ka sa kanilang 3,000. And then yung 3,000 na yun is i-credit sa'yo as top up. So mapupunta yun sa top up mo. So hindi mo na kailangan mag top up kasi parang libre na yun, ganun. So ayun yung pagkakaiba ng kanilang incentive scheme. Okay? And then meron din silang tinatawag na, meron din silang tier na tinatawag, like sa Grab, Platinum, Silver, Bronze. So depende sa lakas mong bumiyahe. So nandun yun, nasa bilang ng biyahe. Same goes with Joyride Car. So ano ba yung pagkakaiba nun? Ano bang benefits na pagiging platinum tier or tagapagmana tier? Yan. So kapag ganun, ang benefits nun is yung commission. So kung regular ka lang, let's say bagong register ka lang as a driver, ang commission sa'yo ni Joyride at ni Grab is 20%. Yan. Habang tumataas yung tier mo, is bumababa na yun, nag-18, nagiging 17, ganyan. So yun. So ayun yung pagkakaiba ng Joyride Car at Grab Car. Okay? So kung ikaw gusto mong hindi napapahinga, yung tipong tuloy-tuloy ang booking, so I would advise for you to do a Joyride Car. I would advise for you to turn on, kung dalawa man yung application mo, turn on Grab Car application. So yan, mag-auto accept ka. Ayun pa yung isang feature ni Grab Car na wala si Joyride Car, is yung auto accept. Auto accept is yung kakayanan ng app na mag-accept ng booking kahit hindi
kahit hindi pa empty yung sasakyan mo. So let's say 1 kilometer na lang idadrop mo na yung pasahero mo, pwede ka nang pasukan. And yung papasok sa yung booking is malapit lang doon sa pagdadrop upan mo. So para sa akin magandang feature yon, kasi hindi ka na maghahanap ng booking, hindi ka na mag-aantay mo lang bumaba. Kumbaga may assurance ka na may next passenger na ako. So kaya naman ang grab car is maraming pasahero is kasi marami naman din kasing gurami. Hindi, even joyride car naman may gurami. Pero actually alam nyo guys, yung mga gurami na yan, minsan ayan pa yun gustong kunin ng iba, kasi nga mabilis lang ang pick up, mabilis lang ang drop off. Kung may hinahabol silang target, so 'di ba? Mas mabilis nilang mata-target or makukuha yung number of trips na hinahabol nila. Meron kasing mga driver na gusto yung mga long ride. So kagaya ko, ako, kita nyo, hanggang ngayon wala pa rin pumapasok na booking, pabalik na Manila, which is okay lang sa akin. Wala naman akong hinahabol na incentive. So talagang alam niyo naman na ayun yung napili kong diskarte. Ayoko nung ikot ako ng ikot, pick up, hatid, pick up, hatid, pick up, hatid. Gusto ko yung isang malayuan, dalawang malayuan, tatlong malayuan, tapos ang laban. Yun, ganun lang ako. So kailangan alam nyo lang kasi yung mga pwestuhan ng ganun. So ngayon guys, I think nasabi ko naman na yung mga advantages and disadvantages of being a joyride and grab car driver. Kung may mga questions kayo sa pagiging joyride car and grab driver, feel free to ask questions. As far as I know, lahat ng nag-comment, lahat ng nag-question, lahat ng may question sa aking YouTube channel nasagot ko naman as far as I know. So kung ikaw meron kang gusto malaman na hindi ko naman nasabi sa vlog na to, comment down below mo na lang and sasagutin. I will try my best to answer the question. Okay? In terms sa kitaan, eto na yung matagal na hinihintay. In terms of kitaan, okay, so pag-usapan natin in terms of kitaan. Actually, lamang pa din ako kahit joyride car driver ako. So kasi maging honest din sa inyo, lamang pa din si Grab. Bakit kamo? So let me give to you the factors why nasabi ko na mas lamang pa din si Grab car sa kitaan kaysa kay joyride car. Okay? So aside sa mga incentives, okay, yung daily incentives, mas maraming passenger si Grab car. Tapos meron pa siyang surcharge. Yan. Especially kung malaking bagay kasi kapag halos lahat ng tao is alam na may Grab car, pero hindi alam ng ibang tao na may joyride car. So yun, in terms of advertisement, lamang na lamang talaga si Grab. 'Di ba? May mga commercial na nga yan sa TV While kay joyride car, wala. Ayan na guys, may pumasok na booking, so i-accept ko na to. Dito yan, may Kawayan going to Diliman. So ito ay nagkakahalaga ng almost 800 pesos. So babalikan ko kayo mamaya guys. Puntahan ko muna tong passenger and then ihatid ko muna. Okay? Adios! So okay guys, naibaba na nga natin dito sa Diliman. Dito na tayo sa Katipunan, yung nakuha natin from Marilao, Bulacan. Okay, so right now nagbabalak muna akong umuwi at manananghalian sapagkat mag-aalas 12 na. Nakakadalawa pa lang tayong booking, pero dalawang long ride yun, consider as long ride kasi medyo malayo-layo. So dito na papatak yung konsensya mo kung sisipagin ka pa o kung babiyahe ka pa o magpapahinga ka na. So eto yung sinasabi kong feeling na kapag empleyado ka,
wala kang choice kundi magtrabaho pa. Kasi hindi mo pa out, hindi pa time para umuwi ka. Pero dahil nga sa ganitong trabaho, ayan, ano ka, hawak mo yung oras mo. Uwi muna ako at ako yung mga manananghalian, and marami na rin siguro tayo na pag-usapan regarding sa differences ni Joyride at ni Grab pagdating sa dami ng customer, pagdating sa apps, yung pagkakaiba nila, advantages and disadvantages ng bawat isang application kay Grab at kay Joyride Car. So lahat may advantage, lahat may disadvantage. So as you can see, kahit naman dual lang ating apps, mas pinipili natin kay Joyride sa kadahilan ng syempre mas gusto ko yung hindi ka pa ikot-ikot. Mas gusto ko yung napipili ko yung booking ko, yan, ganyan. So yun guys, again, kung meron kayong questions regarding Hyundai Stargazer, kung meron kayong questions regarding Joyride Car, Grab Car, kung kapapasok mo lang sa Joyride Car and naghahanap ka ng grupo na gusto mong salihan, especially kung taga Marikina ka lang, Quezon City, Antipolo, naghahanap ka ng grupo na gusto mong salihan, mapagtanungan ng mga bagay-bagay about sa TNVS, being a TNVS driver, pwede ka mag-comment. Oh my goodness, my man, pinasukan na naman tayo ng booking. Teka, eto. Sige, kunin ko muna to guys, balikan ko kayo. 1,000 na naman to guys, 1,000. Papuntang San Jose del Monte, Bulacan naman. So kunin na natin para kota na tayo for this day. Okay guys, what's up? So yun, kanina habang magpapaalam na ako sa inyo, may pumasok na another booking, which is yung booking going to dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So hindi ko magawang i-ignore kahit gustuhin ko man na umuwi na lang ng bahay, no? Kasi 1,000 din guys, 1,000. So boundary na ako pag ganun. Imagine, 3 booking, boundary na ako pag ganun. So kung sa'yo yung sasakyan, meron ka na agad na maliwanag na 1,500 dun sa 3 booking, na balik mo na yung gas, na balik mo na yung top up. So hindi mo na kailangan magpaikot-ikot Metro Manila, pumunta ng BGC Taguig, yan, Makati, yan, makapaglaban sa traffic para lang ma-hit mo yung target mong kita sa isang araw. Ginawa ko, kumain na lang ako ng tanghalian sa karinderya kasi dapat pauwi na ako, diba? And pakain ako. So yun. So ngayon, binabaybay ko na tong San Jose del Monte, pabalik ng bahay. So ayan. As you can see guys, nakita nyo naman, binabaybay ko na itong napaka-traffic na area ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasi traffic kasi dito, 'di ba, ginagawa 'yon MRT7. So medyo matagal-tagal pa talaga ang pagluwag ng kalsadang ito. So sabi ko nga kanina, bago ko magpaalam, yun nga ang na-discuss natin for this video, ang pagkakaiba ni green at ni blue. Yan, advantages ni green, advantages ni blue.
disadvantages ni green, disadvantages ni blue. Yan. So na-discuss natin yan. So sa mga nagbabalak pumasok ng Grab at Joyride, wala pa pong available slot. Wala pa pong available slot sa sa LTFRB. So gawin nyo, follow nyo yung page ng LTFRB, and then abang-abang kayo dun kung kailan sila mag-open ng slot. So yun lang. So guys, kung nakaabot ka dito sa video na to, maraming salamat. At gaya ng sabi ko, kung meron kang questions about Joyride car, Grab car, ano pa ba, a Hyundai Stargazer, a Move It, yan, Joyride MC Taxi, at pagmumotor, yan, nandito ako, si Ka-Jose Motovlog. Pwede mo akong tanungin, I will try my best to answer your question. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking video. Once again, this is your Ka-Jose. This is your Ka-Jose. Adios.